Sa lahat po ng mga ganyan ang tingin sa akin, masarap lang po ako. Naintindihan ko kayong gutom pa, pero hindi po ako pagkain, ha? Yan, masarap lang po ako, pero hindi ako pwede tikman. Okay ba yun? So dati po ako security guard. Bago po ako na-involve sa ganitong business, napakaganda ko yung kwento ko. Okay? Siguro nung time na naimbita ko dito, siguro third party lang po. Abot pa ng salita, abot pa ng laway ng sa speaker. Kasi sabi kasi dati, kung tatamaan ka ng laway ng speaker, pwede kang yayaman. Sino ang gustong matamaan ng laway? Yan. Saan ba ito? Saan ba ito? O dito, yan. So guys, ito po ako dati. So literal mo, talagang pinagpala lang po talaga ako. Okay, kasi dyan kapugian din eh. Pero sa buhay po ng probinsya, talagang minalas po kami. Kasi bakit? Kung nakita niyo yung bahay namin, yan, 8 po kami magkapatid, para kami salmon dyan. Totoo lang, sabay kami lumaki dyan, and alam niyo yun, 8 kami magkakapatid, biro mo yan, ganyan yung tirahan mo. Yung papa ko kasi, sobrang yaman, hindi naman siya stock, malinisit lang. Okay, yun yung trabaho niya, yun yung nagbuhay sa amin. Yung mama ko naman, siya yung nagpapaganda sa pangit na bahay namin. Ay, okay, so paano po ako na-involve? Simple lang, alam naman po natin pagkabuhay probinsya, di ba? So, kung yaman ang pag-uusapan, wala na tayong pag-uusapan doon. Tama? Sino po ba dito yung mga Bisaya? Huwag ka na mahiya, Bisaya din ako. Ha? Ipagsigawan mo yan, kay pag-aakad na, oh. Bisaya din po ako, tubong Masbate. Doon po pinanganak yung mga kalalakihan gwapo. Yan. Doon tayo bumabawi. Di ba rin ang Bagagnaw? At least gwapo. Yan. Membro din po ako doon sa Asay. Alam yung Asay? Asay kaunto, ah. Yung tipong, alam mo yun? Pupunta ka ng party. Pag nakita ka sa tagbahay na nagpapaparte, itago na yung pagkain. Andyan na yung patay gutom. Kasi bakit? Nung sa probinsya ko kami, yung buhay kasi namin talaga doon, kilala po kami sa pinakamahirap na pamilya, totoo lang. Kasi may kwento ko lang ha, ni 5 ng asin, hindi pinagbigyan yung magulang namin mangutang kasi alam na hindi kami makabayad. Grabe, no? Pero yun yung naging inspirasyon namin, kaya kami nagsumikap sa buhay. Tama? O gusto nyo ba dadaan mo na sa probinsya bago umasinso? Okay? So ito na. Ay, balik. Yan, siyempre nakapagtapos din po ako ng high school. High school lang din po yung natapos ko kasi bakit? Hindi na kaya lumangoy ng papa namin sa dagat para manghuli ng isda eh. Hindi na makatama sa isda pag, ano mo yun? Sinisit kasi medyo may edad na, nagkakasakit na rin. And sa hirap ng buhay, nairaos naman po kami as high school graduate. Yan, kasama ko yung kapatid ko dyan. Mamaya may kwento mo, may kapatid mo kumadyaw. Okay? So, after namin mag-graduate dyan, nakakatuwa lang. Kasi bakit? Yung kapatid ko kasi, yung nakakabata sa akin, ako kasi pang-6, siya yung pang-5. Grabe, no? Tapos, ang nangyari dyan, nung pag-graduate namin this day, kumuha siya kaagad ng ticket. Sabi niya, Tol, Manila kaagad tayo. Ako kasi mahilig ako sa gala eh. Hindi ako yung umuna. Wala akong choice kasi may ticket na eh. Babayaran ko yung ticket pag hindi ako sasama. Siyempre, anong gagawin ko? Sama. Medyo na-excite din kasi ako kasi yung mga umuwi sa probinsya, yung galing na dito, pag uwi doon, grabe, iba yung dating. Alam mo yung makalakad, parang ngayon. After 1 week, wala ng pera. Yan. Relate ba? Ha? Siyempre na-inspired po ako, ano kaya meron sa Manila? Hindi pa po ako nakarating dito sa Manila, totoo lang, noong time na estudyante po kami. Hindi ko alam kung anong buhay dito. Narinig ko lang yung maraming adik. Hindi naman pala totoo, tama ba? So yun, pumunta kami dito sa Manila, tapos, eto na yung naging trabaho ko. Gwapo ba? Pasensya na kayo sa picture ko kasi parang tanbag siya. Dahil kasi nung security guard ako, wala ko akong cellphone. Binigyan ako ng cellphone sa kapatid ko, nakasing ako, nawala. Grabe, no? Kaya alam nyo guys, nakakatuwa lang kasi nagkaroon ako ulit ng cellphone. Pamilyar po ba kayo sa 8,000 nung namimigay? Pandemic time? Sino po dito yung nakatanggap? Uy, huwag na kayo mahiya. Pareha naman tayo nakatanggap eh. Ako 2 beses. Ang good news doon, yung 8,000, binili ko na cellphone, yung 8,000, pinanimula ko po dito.
Grabe, no? Sabi ko nga eh, buti na lang may namimigay. Kasi kung wala, iwan ko sana ko ngayon. Security guard pa rin siguro. Bago po ako nag-security guard, naging construction worker din po ako. Yan, maganda ba yung trabaho sa construction worker? Uy! Dishwasher. Naging dishwasher din po ako. Bago po ako nag-security guard. Bago po ako na-involve sa ganitong business, napakaganda yung kwento ko. Kasi bakit? Yung kapatid ko kasi, yan, siya yung nauna sa ganitong business. Tapos, yung time na umuwi siya doon sa bahay, pandemic time, sabi nito, yayaman na tayo, may nakita mo opportunity na pwede ikakayaman. Alam nyo guys, tumatayo ho yung mga balahibo ko. Lahat ng sakit tumatayo. Kasi narinig ko yung pagyaman, sabi ko, walang hiya. Nasiksikat tayo sa maliit na bahay. Sabay tayong lumaki. Walang mayaman sa angka natin. Ano mangyari? Himala. Tama? To cut the story short, hindi po ko kaagad naniwala. Kasi bakit alam ko yung buhay namin eh. Parehas kami dumating dito sa Manila, walang-wala. Tapos imbitahin mo kung pwede tayo yayaman. Kasi alam ko lang dati, yung mga yumayaman, yung mga nagka-traditional business. Sa school, hindi naman tinuturo kung paano yayaman eh. Iisa lang naintindihan ko doon, sino nakapulong sa chinilas ni Rizal? Yung namatay na. Totoo. Tapos, nung time na sabi niya, tol, yayaman tayo dito. Kinabukasan kasi merong event sa Philippine Arena. 2019, hindi pa ako sumali dito. Sabi niya, tol, grabe, nakakayaman to. Pwede ba pahiram ng 500? Pamasahe ko lang. Siyempre na negative ako, yayaman, manghiram sa'yo. Hindi mas mayaman pa ako sa kanya. Now, bakit po ba ako sumali? Yan, ito na ngayon. Kasi nung 6 months, after 6 months, siya tumuloy sa ganitong business. Tinulo niya, nakita ko yung dedication niya talagang tumulo sa ganitong business. Inaral niya. Ako naman, tumulo din ako bilang security guard. Dumating yung pandemic, eto na ngayon, siya kumikita, kami gutom. Ito malala, hindi na ako inimbita ulit. Yun ang pinaka mas masakit. Grabe, no? Kaya ako na yung nagkusa na aralin ito, gagawin ito. Totoo nga naman yung sabi nila, walang assurance bukas kung kaya mo pang kumita ng pera. Tama? Buti na lang. Yan. So, ang nangyari nito, kasi ako dati, siyempre binata kami pareho. Sabi niya, tol, man-chicks tayo. Uy! Yung mga binata, really to? Man-chicks talaga pag-usapan eh. Ito talaga. Sabi niya, man-chicks tayo. Saan? Sa Ortigas. Kinuntak niya na yung apply namin. May dalawa akong invite. Kasi yung kasama ko din, yung kababata ko, siyempre kasama din namin sa bahay. Tapos dinala kami man-chicks daw. Tumirit ho kami sa office. Sabi niya, daming man-chicks ho, daming tao. Bakit may speaker? Bakit may 1 million involved? 2 million. Milyon-milyon palakpak. Sabi ko, ito ba yung mga milyonaryo man-chicks dito? Totoo. Nagulat ako. Pinaliwanag sa akin ng business. Isa sa may-ari yung nagsalita, si Mr. John Spirit. Third party ko ng upuan. Iwan ko bakit po ako nakapag-decide. Sabi kasi ng apply ko, nung pinaliwanag na sa amin, sabi niya, di ba security guard ka? Time will come na yung security guard robot na. Mawawalan ka ng trabaho ngayon. Di ba uso na AI ngayon? Jollibee nga, robot na nagsaserve eh. Tanong ko sa iyo, ano trabaho niyo? Uy, gusto niyo na bang mapalitan ng robot? Doon ako natakot. Totoo lang. Bukod doon, sabi niya, walang assurance bukas kung malakas ka pa, pwede ka pang kumita ng pera. Totoo nga naman. Kaya nagsimula po ako sa ganitong business, 2020, December 7. Hindi ko makalimutan yung time na yun. Kasi, time na mag-duty ako madaling araw, kasama namin yung kapatid na may panganay lalaki sa bahay. Tapos, ito yung ito, sabi ko, tol, mag-full time na ako, madaling araw ha. Siya kasi una nagising eh. Sabi niya, bakit? Hindi na ako mag-duty. Sabi niya, bakit? Mag-networking na ako. So, alam niyo sabi, walang hiya ka! Papatayin kita! Kasi nung mag-security ka doon, training ako, iniraos nila ako para makapasok sa trabaho. Yung tulungan nila ako. Tapos nung nakita ko ganitong business, nag-decide po ako 100%.
full time, wala nang pipigil sa akin. Negative yung pamilya ko, alam nyo, 6 months, hindi ho ako nag-contact sa kanila. Offline lahat. Bakit? Ako lang naman nakakaalam eh. Ako nakakarinig. Parang kayo ngayon, mga first timer. Ikaw yung nakarinig, ikaw yung nakaalam, anong dahilan, bakit mo ikwento sa kanila? Na sila ang mag-desisyon para sa iyo. Siyempre, tayo din gagawa ng paraan. Tama? Kaya nung pinuntahin ko po ito, good news guys, nakakatuwa lang. Kasi, sabi kasi ng utol ko, maganda mag-full time, malaking kitaan. Good news po, after 1 week, naglaba ako, walang sapul. Bakit? Hindi ako kumita na agad eh. Inaral ko muna kasi yung business. Yan, yun yung dahilan. Ang problema, wala akong pondo. Akala ko dati, libre ako sa hub. Tama? Pagdating mo doon, kasama ako sa bayaran. Matindi pa dyan, 6 months kami, alam mo yung kaya namin, 1D18, 2 na pa. Yun din yung nagpapalakas sa akin. Kaya po ako tumuloy sa ganitong business. Bakit? Sanay naman tayo sa kahirapan. Kung sa probinsya lang, hindi tayo binigyan ng 5 piso kasi mangutang. Ito pa kaya na maglaba ka na? Pwede naman maglaba wala sa eh. Tama? Kung may future naman pala dito, kung pwede ka na naman yumaman, bakit mo ipitigil? Marami nga sa labas, ugod-ugod na, tumutuloy pa rin kahit hindi yung mayaman. Tama, di ba? Ang usapan kasi dito, sabi kasi ng sponsor ko, yung kapatid ko, 3 to 5 months lang, may magbabago sa buhay natin. Totoo nga naman. Kasi bakit 5 years na ako sa ganitong business? 365 degrees ng buhay ko, nagkakaroon talaga siya ng pagbabago. Alam nyo guys, binanggit ko yan sa Batangas last time, nag-share kami doon. Pag sabi ko 365 degrees, yung mga first timer, grabe nang gigigil. Pumapalakpak. Sabi nyo, lahat ng hindi papalakpak. Ito na nangyayari sa akin. Yan. After 1 week, kumita ako ng 4,400. Grabe. Alam mo guys, yung chicken na yan, hanggang ngayon, hawak-hawak ko pa. Pinaprint ko talaga siya. Bakit? Wala akong paki kung magkano yung laman ng chicken. Ang paki ko, at least may chicken ako. Kasi bakit? Ang alam ko kasi sa probinsya talaga, kung sino yung may chicken, sino yung mga mayaman. Kaya ako, kahit 4,400, piling mayaman na ako. Baliw na baliw ako dyan. Bakit? Kung pwede lang din naman palang kumita, akala ko kasi dati, hindi siya totoo. Akala ko dati, biro-biro lang. Pero sinubukan ko, kumita ko. Ang manala pa dyan, takot pa akong pumunta sa bangko para i-encash, baka hindi totoo. Biro mo, just passing ko sa iyo. Pina-encash ko siya, pinicturan ko muna, pinalaminit ko muna. Totoo pala. Kwarta na. Inabaliw ako doon, tumudo. Ito malupit. Inara ko yung negosyo. Wala akong pakialam sa mga taong negative. Bakit? Hindi naman din sila nakatulong eh. Tama, di ba? Ayaw ng mama mo, ayaw ng kuya mo, ayaw ng mga kamag-anak mo, wala kang paki. Bakit? Kapag mag-asawa ka, bakit? Kuya ba? Mama ba yung gagasto? Ano sabihin? Ginusto mo yan eh. Tama? Pagdating ng panahon, spoiled ka ngayon. Pagdating ng panahon, totoo na, ikaw din mang problema. Pag magkaanak ka, sila bibili ng gatas. Mama mo, hindi. Ikaw. Ikaw yung gagawa ng bata eh. Eto na, after 1 month, sineryoso ko po ito. Nag-incas po ako ng 330,000. Yay! Pwede? Meron niya, magkano kapitan? Ready na mga kapitan? Ito lang guys, tapatin ko kayo. Hindi kayo nakikita na ganyan. The moment, hindi kayo magsimula. Baka panaginip lang nangyari ito ngayon. Kapag sinimulan mo, totoo lang, ito yung future mo. Take note, isa po akong probinsyano, hindi po ako magaling. Guwapo lang ako, totoo lang, sana dyan ni Lord yan. Pero hindi ako magaling. Totoo. Ang napakaganda kasi dito sa sistema natin, merong sistema eh. Kapag nagsimula ka, gagawin mo na lang, susundin mo lang yung tao nagturo sa iyo. Pa kung ano nangyari sa amin, ito din yung mangyari sa iyo. Kano, ready ka na pa. Naiintindihan ko yung reaction nyo ngayon. Kasi ako nung nagsimula pinaliwanag sa akin ng business, ganyan din yung reaction ko. Kahit ang yaman na ng pinag-usapan, wala pa rin akong pakialam.
Ready ka naman kumita ng pera? Ganyan na ganyan yung reaksyon ko. Yung iba, talagang, yes, kahit wala pa pera. Ako talaga hindi ako uminit. Pero sa kaloob-looban ko, mamaya pag-uwi, pipiin kita. Sisimulan ko na yan. Ha? Meron kasing maingay lang, hindi naman interesado. Pero yung mga tahimik dyan, no, nagbibilang na yan. Magkano kayo? Guys, grabe. Ito lang. Security guard ako. Although kumikita ako ng 15 to 20,000 security guard, depende sa duty, depende sa OT namin. So, dito, nung tinodo ko ito, nag 5 times, nag 10 times yung kinikita ko. At biro nyo, yung kinita ko dito isang buwan, pagtatrabahoan ko na 4 na taon bilang security guard. Okay, no? Pwede naman palang yumaman eh. Tama? What is 5,980? Kung ito yung buhay na hintay sa'yo. Pero kung inkaspiran, hindi edit yan. Hindi naman nawala eh. Hindi edit yan. Totoo yan. Pangalan ko, yan o, yan o. O, dagdagan natin. Yan. Ito yung makikita natin every month. Dahil sa ganitong business, totoo lang guys, dahil mo sa ganitong business, 6-figure monthly ho ang kinikita ko every month. Uy, sarap. Gusto nyo ba yun? Tingnan ito ha. Isang business ka lang maglabas ng 5,980, pwede itong maging kapalit 6-figure monthly. Totoo lang, naintindihan ko kayo kung nalalakihan kayo niyan. Ganyan din naman yung reaction ko noon eh. Akala ko nga, hindi ko kaya kitain yan, totoo lang. Kaya naman pala. O anong meron sa akin? Itsura, given yun. Pero yung galing, wala din pagalingan dito. Lalo na, hindi basihan sa itsura. Tama? Tama ba? Kasi kung basihan na sa itsura, napaka-unfair naman ng Lord. Daming walang itsura. 147,000 December and 104,000 tinodo ko pa siya. Yan. Gusto nyo ba ito? Yan. O, tinodo ko pa siya. Talagang sinipagan ko kasi bakit? Gigil na ako kumita ng pera. Pera na yan eh. Sino ba namang ayaw? Gigil na sa jiwa mo, gagastos ka na. Pera pa kaya? Hindi ba? Yes. O, yung mga single, hindi nakarelate. 184,000, 213. Guys, consistent po yan. From start December, up to June, alam nyo po guys yung kinita ko? Mahigit 800,000. Anong trabaho ko? Oh, kumita ako ng malaki. Anong trabaho ko? Simple lang. Nagpapakyot lang. Yun lang. Wala na akong pinapala eh. Wala na akong binubuhat na simento. Hindi na rin ako nasi-security guard. Cellphone lang. Tama? Tapos kinita ng ganyan kalaki. Sino ba namang ayaw? Ulitin ko. Ilabas mo yung 5,980 mo, ito yung future mo. Pwede? Yes! Pwede? Yes! Talaga? May malalaman natin yan. Hindi lang yan, kasi gusto kong ma-experience talaga humawak ng pera, totoo. Kaya nung naipon yung pera ko sa DTC, totoo guys, iniligtas ko siya. Nung nahawakan yung pera na yan, sabi ko, buti na lang, ha? Buti na lang kung pinaliwanag sa akin ng ganitong business, nag-decide ako kagad. Kung hindi, ano lang to, kung panaginip lang to. Hindi nga ako makapaniwala eh. Totoo, yung hawak-hawak ko yan, sabi ko, saan ko gastusin ito? Pambabae o? Para sa future, ipunin na lang. Grabe, hindi ko na rin alam, paano gagastusin? Ganun pala yung buhay yung naghihintay dito kapag kumikita ka na. May pag-asa ba yan? Kung sino yung pinakamalakas kumalakta, sumigaw. Sila yung susunod. Sabi mo na ito? Di naman totoo yan. Di naman totoo. Ganyan yung reaction ko dati. Edit lang yan. Totoo yan. Okay? Kasi kung edit yan, hindi na nawawala yun. Pira talaga siya. Okay? Ipon talaga siya. Kaya, sa buong buhay ko totoo lang,
Dito ko na-experience nakahawak ng pera ko na hindi naging agila. Kasi, ang dami kumikita ng pera. Ngayon, bukas, wala na. Lumipad eh. Kaya yung agila design sa pera eh. Bilis lumipad, di ba? Dito may tali na. Ito tali na, di ba? Hilipad ba yan? Oo. Dagdagan natin. Freedom. Actually guys, ito, given naman po talaga itong freedom eh. Tama? Na marami kong tao nakilala sa labas. Although mapira naman, wala nga lang oras. Mayroon din mga oras sa labas, maraming oras, wala nga lang pera. Dito kasi na, isa sa mga nagustuhan ko dito, kumikita ka na, gumagwapo, marami pang oras. Kasi rin ito ha, probinsyano ako, isang Bisaya, dati security guard, igurot na ngayon. Meron lang. Yan, so ito nangyari sa akin. Naging part ko ng Gold Executive Prime, naging milyonaryo, dati security guard, naging milyonaryo. Grabe, no? Tapos, ako yung naging top 1 sa pinakagwapo sa Metro Manila. Sa Indre, pamilya sa Indre. Sa pinakamaraming hakot, pinakamaraming direct, di ba? So, kasama po ko doon sa Indre. Naging mga top earner, naging Gold Executive Prime. Yan naman guys, given na mangyayari yan kapag ka tinodo mo ito. Tama? Maging record mo yan eh. So, imagine ninyo. Kung ako nga kaya ko, kayo pa kaya? Eh, hindi ako marunong mag-English eh. I don't know. Totoo yan. Hindi naman ako marunong mag-English. Ang alam ko na dati, Bisaya. Nung pagdating ko dito sa Manila, napakatindi kasi yung Tagalog ko, talaga may halong Bisaya. Tawag doon, tagya. Kaya ko nga eh. Dahil sa sistema sa company natin, sa team, ang ganda ng sistema, sumabay ka na lang, maniwala ang sarili mo. Yayaman ka dito. Yung mga itsura na yan, ha? Yung mga itsura na yan, kung hindi ka pa satisfied, kapag kumita ka ng pera, wala kang choice. Puputi, gaganda, gagwapo, babata. Nagsimula ako sa ganitong business, 22 years old ako. Now, 5 years na ako dito. Ilang taon na ako? 19. Grabe naman kayo. Pampabata yung produkto natin, 27. Payag ba kayo nun? Tapos, ito na. Noong nag-aral po ako, pangarap ko magkamotor. Kasi inspired ako sa mga kabataan sa probinsya. Yung may rose sila, may grabe, ang gaganda na chicks. Grabe, rose sila, may metallic pa yung puwet. May chicks, inspired po ako kasi bakit kami. Sa probinsya, may bisikleta, hindi ko makabili. Nung nag-security guard po ako, bisikleta, nakabili ako ng bisikleta, 2 years ko yan si driver ko ng trabaho ko. One time, binaha ako. Binuha ko yung bisikleta. Alas 11 ng gabi, pauwi yung bahay. Sabi ko, mabihira naman buhay ito. Siguro pag iyaman ako, bibili ako ng motor. Good news, bumili ako ng motor. Pangarap ko ng motor yan. Hanggang ngayon, hindi ko siya nagamit. Ito, pangarap lang eh. Bakit hindi ko siya nagamit? Kasi ano? Sabi ko, Lord, huwag naman sana akong ulanin sa daan. Mabigat po yan. Ahiin yan eh. Hindi mo na kaya buhatin yan. Tama? Ito malala. Pag yan, inulan ka sa baha, patay. Pero iba na. Okay? Iba na ngayon. Bakit? Pag nakakotse ka na, pag inulan ka sa baha, simple lang, matulog ka muna bago uwi. Yan. Pwede lang matulog dyan eh. Isa sa pinaka mas maganda dyan, binili ko siya cash. Uy! Ito na malapit. Pag may kotse ka, dagdag pogi pwensyo. Yes, ka dyan. Nakapogi ba? Isa sa pinagmamalaki ko talaga dito guys, marami kong kilala na kabili ng kotse, hulugan. Dahil sa ganitong sistema, na kaya kong bumili ng kotse cash. Alam nyo, nagdadrive ako. Shout out sa mga nagmamaliit noon. Buti nga sa inyo. Isa sa mga grateful talaga ko, sabi ko,
buti na lang, sumubok ako. What is 5,980? Siguro kung hindi ako sumubok, ewan ko ano itsura ko ngayon. Hindi ko alam kasi loaded na rin yung BBCB. Tama? Batang kaya po, hindi na ako pwede kasi iisa lang kami na itsura sa aktor. Wala akong choice. Tama? Match-dancer. Pwede. So, totoo lang, sabi ko buti na lang talaga may ganitong opportunity. Yung kagaya kong pinanganak mahirap, pinanganak sa pobreng hotel, probinsya, may pag-asang yumaman sa ganitong business. Tanong, ikaw ba, ramdam mo na may pag-asa na? Yes! Ramdam mo na ba? Yes! Meron ako hindi narinig eh. Merong isa dyan. Guys, hindi ko po yan pinagyayabang. Okay? Pinapakita ko yan sa inyo para maramdaman mo na may pag-asa ka pa. Kasi kung nakaya namin, kaya mo rin. Yes! Tama? Anong meron sa akin hindi mo kaya? Tuloy natin. Comparison. Yung nakikita nyo sa amin ngayon, literal gumagawa po dahil sa ganitong business. Kumikita ng pera eh. Pero tingnan mo kami nagsimula. Ito yung kapatid kong Badyaw. Ayun yun, no? Kwento niya kasi dati, parang Badyaw dati. Ito kami nung dumating, pugi-pugi na kami dyan, totoo. Lunita yan. Pugi-pugi na kami sarili dyan. Ito ako nagsimula, yung nakaitim, yung may malaking silver, siya yung nakaputi. Hindi yung ang mukha. Ito yung kababata namin. Ito yung hindi tumuloy, kami dalawa tumuloy. Dahil kami dalawa tumuloy, ginawa namin ang ganitong business, ito na kami ngayon. Okay. Pwede ba? Ito masaklap. Tingnan nyo ito ha. Pares kami ng sapatos. Pares kami ng pantalon. Pares kami ng t-shirt. Pares kami ng kotse. Grabe no? Hindi na yun. Kung kaya namin, kaya mo rin. Total, hindi naman talaga kapital dito yung problema eh. Ang problema dito ikaw. Mag-desisyon ka. Kasi kinapang mo nga pag-aaral mo, 18 years ka bago graduate para lang sa 5 minimum na alam mong hindi nakakayaman. Ito pa kaya 5,980 sa isang pagkakataon, igapang mo, gawin mo ng paraan. Ito na mangyari sa iyo. Tama ba? Oh. Tingnan nyo yung buhay ngayon. Tama? Ang malupit pa dyan kasi coming soon. Ayan! Yay! Sabi ko kasi maliit eh. Sabi ko kasi parang maliit, tumataba ako. Bili tayo ng malaki. Spooky. Alam nyo, tuwing nakikita ko yan, kahit may kotse na ako, tuwing nakikita ko yan, kinikilabutan ako. Tumatayo balahibo ko. Lahat ng sakin. Grabe. Tumatayo. Kasi bakit? Ito, alam ko makabili ito mga negosyante, malaking negosyante. Di ba? Kaya naman pala dito sa ganitong business eh. Guys, totoo lang. Kapag nagsimula ka ngayon, magbilang ka ng 3 to 5 years. Kung ano buhay mo naririnig mo, this is your future. Kung ano ka nagsimula ngayon, yan ang past namin. Kung ano yung smile mo, ano yung pakpak mo, reaction mo, ganyan na ganyan din kami noon. Kung kaysa dyan, kumapit kami, tumunog, ginawa namin ang paraan, wala kami pakilong sa mga tao, hindi niliniwala sa amin, kaya nandito kami ngayon. Okay? Kaya simple lang naman eh. Nakapagsimula ka na, tutuloy mo lang ito. Pero minsan, maraming gusto mo masinso sa buhay, hindi natupad. Kasi bakit? Unang-una, takot. Tama ba? Yes! Takot. Tama? Oh, minsan, pag sinabi maglawas, pero baka islam to, taputin mo na kayo. Walang gwapong speaker na mag-scam. Tama ba? Yes! Wala nga naman scam itong mga to. Yan, huwag ka matakot. Bakit? Di habang mas nakakatakot ang bukas. Tama? Gaya na nasabi ko, walang assurance bukas. Kung magaling ka pa, kaya mo pa magtrabaho, malakas ka pa, kaya mo pa kumita ng pera. Tama ba? Ang pinaka mas magandang desisyon, ngayon. Tama?
Tama ba? Kaya yun ang pinakamagandang desisyon. Problema ko, wala akong pera. Okay lang yan. At least may decision ka pa rin. Tama ba? O isa pa, duda. Nagdududa ka ngayon, baka hindi para sa yung business na to. What if kung para sa iyo? Ganyan na ganyan din naman kami noon nung nagsimula dito. Nagdududa din kami. Baka malugi. Totoo lang. Ganyan din yung reaksyon namin. Baka malugi kami nung nagsimula. Baka hindi kami maging successful. Baka para lang talaga ito sa mga pogi, yung business na ito. Ganyan din yung reaksyon ko. Baka hindi na maging successful. Totoo lang, balik rin natin. Kapag sinimulan mo ito, paano kung maging successful ka? Yes! Tama ba? Yes! O sa mga kabataan, lalo ko estudyante, kung paano ka binapang ng mga magulang mo, alam mo naman, ito hindi ako okay sa pagiging empleyado. Alam mo naman, pag nasa part ng empleyado ka, survival ka. Walang pag-usapang bagyaman. Tama? Ngayon, ikaw nakikita na ganitong opportunity na pwede mo suklian yung paghihirap ng mga magulang mo. Bakit di mo gagawin? Tama ba? Para pag kumita ka ng lipak-lipak dito, 100,000, kaya mo na sila suportahan. Tama? Yes. Oh. No time. Okay sana kasi walang oras eh. Simple lang. Saan mo ba dapat ibigay yung oras mo? Sa taong papayamanin mo? O yung sarili mo yung yayaman? Sariling yayaman. Ha? Sariling yayaman. Totoo? Anong sariling yayaman? Totoo lang. Maging wise ka sa oras mo. Bakit? Ang pera come and go. Pero kapag ang oras dumating sa'yo, nawala, come lang. I'll go lang. Wala nang come. Totoo, di ba? Yes. Kaya napakasarap guys, katulad sa amin, mga bata pa. Kagaya sa amin, napakasarap sa piling yung magdadrive ka ng sarili mo sa sasakyan. Totoo lang. Kumikita ka ng 6-figure a month, napakasarap sa piling. Piling ko nga, artista na ako eh. Tama? Lalo na yung mga kabataan na yan, huwag nyo sayangin yung oras nyo, totoo lang. Bakit? Mas masarap ang buhay na kumikita ng malaki as kung mas bata pa. Tama? Yes. Huwag nyo nang hintayin na mag-retire muna kayo bago kayo magsimula mag-business. Kasi pag pupunta ka ng Boracay, hindi na chicks or lalaki hahabol sa inyo, plansa na. Tulubot na eh. Hindi nyo na ma-enjoy for sure. Totoo yan. Tapos, no money. Ito yung isang mga dahilan bakit dito hindi ka kumikita ng malaki, hindi ka makapagsimula kasi wala kang pera ngayon. Gaya nga nasabi ko, hindi naman talaga pera yung dahilan eh. Ikaw ang dahilan. Kaya mo magawa ng paraan yan. Ngayon, sino dito yung walang pera? Taas ang kamay. Yung walang pera. Huwag na kayo mahiya. Okay? Alam ko naman din na walang pera eh. Talaga. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Magbibigay ako ng 500 sa walang pera. Sino ulit yung walang pera? 1,000. Magbibigay ng 1,000 sa mga walang pera. Sino ulit yung walang pera? Guys, totoo lang. Kapag gampanan mo yung pride mo, yan ang dahilan bakit wala kang pera ngayon. Bakit? Ang assurance ng universe, kung ano na yung sigaw mo, yun ang ibibigay. Tama? Kung ano pagkukulang sa'yo, yun ang pupunuan. Tama ba? Kahit wala kang pera ngayon, in-accept mong may pera ka, hindi ka bibigyan. May pera ka na eh. Tama? Huwag yung sabihin ko, pwede kang magkaroon ng 100,000 ngayon. Magkaroon ng 100,000 ngayon. Tapos, aminin mo lang na wala kang pera. Sino ulit ang walang pera? Marami naman pala. Hindi pa eh. Ito, tingnan ito. Si Lord, mabait. Pero minsan din masungit. Sa mga hindi loyal, kakarmahin. Sino ulit yung walang pera? Ay, bakit ko tinanong? Simple lang.
Bakit ko tinanong? Simple lang naman. Wala kang pera ngayon. Good news, bukas, wala ka pa rin pera. Tama? Kasi yung situation mo ngayon, 5 years ago, yan yung bunga. Naku yung kwento ko? Minsan, estudyante ka ngayon. Estudyante ka. Boss, wala pa naman akong pera. Hintayin mo lang. Pira problema mo ngayon. After 5 years, pira pa rin problema mo na yan. Kasi matagal ko ng bergaran. Maraming sa labas, may mga trabaho. Pira pa rin naman problema eh. Totoo, di ba? Kami, wala trabaho. Wala problema sa pera. Oh. Wala ka. Kaya mo nga ito gagawin. Kaya mo nga ito gagawin kasi no money. Wala pira. Butas pitaka. Kaya mo nga ito gagawin, mag-desisyon ka ngayon. Bakit? 3 to 5 years, kaya mo nang bilhin ang gusto mong bilhin. Diba? Ano gagawin? Gusto nyo magsimula? Yes! Gusto nyo magsimula? Yes! Sino dito yung first timer na gustong-gusto na magsimula pero walang pera? O, taas ang kamay. Si Lord, mabait. Pupunuan niya yung pagkukulang. Yung gustong-gusto magsimula na walang pera. Ha? Nahiya pa sila. Wala kami mga pera eh. Baka nahiya. Atin-atin lang to. Okay? Gusto ko kayo tulungan. Okay lang matulungan ko kayo? Yes! Okay lang matulungan ko kayo magsimula? Yes! Sino dito yung gustong-gusto magsimula pero walang pera? Ha? Okay, ganito. Ang gawin mo, simple lang. Meron 3 paraan para magkapera ka. Okay ba sa inyo yun? Yes! Lahat na nagsimula dito yumaman dahil sa 3 ito. Mamili ka na lang kung ano yung gusto mong gawin. Okay? 5,980, di ba? Yes! Kung meron kang pwede ibenta, mo na. Huwag lang yung pagkatao mo. Ha? O, yung mga estudyante, wala pa naman iba ibenta. Ano ibenta? Bag, notebook, ballpen. Tama? Ngayon, kung walang ibibenta, simple na, mangutang ka. Gamitin mo na yung kapal ng mukha mo. Tama? Walang problema mangutang kung pang negosyo. Yes. Kailan ka ba mangutang kapag may emergency na? Kailangan mo 20,000 pang solo ng emergency. Tama ba? Ngayon pa lang, i-prepare mo na. What is 5,980? Simple lang naman mangutang eh. Okay? Hanap ka ng 5 kaibigan mo, utangan mo tigwa 1,000. Sold na yan. Tama ba? Yes. Kung wala kang kaibigan, problema mo na yun. Masama ugali mo. Sanla, ito pwedeng gagawin ito. Okay, pwedeng gagawin yan. Sanla. Okay lang ba turuan ko kayo paano magsanla? Ha? O, ngayon, pag uwi nyo sa bahay, huwag muna kayo papasok sa pinto. Pikit muna kayo. Tapos turo. Bago papasok. Okay? Ganito gagawin. Ikit ka, turo, ikot ka na 5 bisis. After na 5 bisis, kung sino yung tinatamaan sa tinuturo mo, sanla mo. Ha? Pag nagkataon, biyanan, lola, lolo, antik yan, mahal yan. Sanla mo na. Alright? So guys, actually, hindi ko po kayo pipilitin kung simulan niyo pong business na ito. Okay? Ikaw mismo yung mag-decide kung ano yung gusto mong buhay. Kasi kami, nangyari na sa amin, nag-decide na din kami, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, mag-desisyon ka din sa sarili mo. Bakit? Sa lahat ng panahon, oras, bagay na mangyayari, ikaw at ikaw lang din naman yung mamumroblema. Hindi yung katabi mo. Tama ba? Yes! Problema mong pagkain, pamasahe. Ikaw na naman mamumroblema eh. Kaya ngayon pala, ikaw lang din mag-decide. At least may idea kayo. Tama? At least may idea kayo kung ano yung pwede mangyari sa inyo. Tama ba? Yes. Kapag sinimulan nyo po ito, work hard and dream big. Okay? Kasi bakit? Kapag ganda mo. Ito na. Bitis natin. Kung sino yung malakas pumalakpak, sumigaw, tumayo, gusto na magsimula, siya yung bibigyan ng blessing ni Lord na bukas o ngayon, makapagsimula na. Ititis natin, okay ba ba? Yes! Ulitin ko, kung sino yung malakas ang palakpak,
hiyaw at tumayo, kahit first timer na gusto na magsimula, kahit walang pera, gawin mo. Bakit? May nakatingin sa taas. Okay ba? Yes! Again, sinong gusto niyo